Balik tanaw bata tayo. Pwede ba? Hehehe simula't sapul. Tagahanga na talaga ako ni Spider-Man. Siya lang ang paborito kong Marvel Comics character. Kahit lumaki ako noong panahon ni Christopher Reeve bilang Superman noong dekada 70 at 80, puso ko'y kay Spider-Man pa rin. FYI lang po, si Superman ay mula sa DC Comics, kalaban ng Marvel. Sa DC naman, paborito ko si Batman. Bilang bata, humanga ako sa kakayahan ni Spider-Man, ang lakas niya, liksi at syempre, ang web-slinging powers. Pero hindi ko naranasan magkaroon ng kahit anong laruan o koleksyon niya. Isa lang ang dahilan. Wala akong pambili. Hay. Nagbabasa lang ako ng comics na hiram sa kaklase. O yung mga lumalabas sa Sunday Comics ng pahayagan. Isa pa, Pilipino ako. At noong panahong yun, mas sikat ang mga Japanese anime sa TV kaysa sa American superheroes. Sina Voltes Vadis, Kadaimos, Mekanda Robot, Mazinger Z, Star Rangers, at Astro Boy ang laman ng TV tuwing alas 5:30 ng hapon. Lahat nanonood. Ang mga laruan sa department store, hindi Spider-Man. Puro anime characters. Naalala ko pa, ang pinaka-treasured toy ng kapatid ko ay isang 10 pulgada na steel Mekanda Robot. May 4 na mini-bomb sa dibdib at umiikot na blades sa mga braso. Hanggang ngayon, gumagana pa yon. Pangarap namin magkakapatid ang magkaroon ng kumpletong Voltes V per robots. 5 piraso na kailangang pagsamahin para mabuo si Voltes V. Pero sobrang mahal, kaya hanggang pangarap lang. Nang ipinalabas ang Spider-Man Strikes Back sa TV noong maagang 80s, unti-unting sumikat si Spider-Man sa mga bata. Oo nga, simple lang ang special effects noon. Wala pa si Tobey Maguire, pero pinapanood pa rin namin. Si Peter Parker, ginampanan ni Nicholas Hammond, ay hindi self-generating ang web, gawa lang sa kemikal, kaya madaling maubos. Ito yung I love you sign sa Filipino Sign Language. Tulad ng nabanggit ko sa isa kong vlog, malaki ang impluwensya ng American Sign Language sa Filipino Sign Language, FSL. Naging kolonya kasi tayo ng Amerika noong maagang 1900. Sa panahong yun, itinatag ang Philippine School for the Deaf. Ito ang logo ng Manila Christian Computer Institute for the Deaf. Noong naging malaya tayo mula sa Hapon sa tulong ng mga Amerikano at Pilipinong bayani, naging opisyal na wika ang Ingles. Hanggang ngayon, Pilipinas ang ika-5 bansang pinakamaraming nagsasalita ng Ingles sa buong mundo. Mas marami pa kaysa Canada o Australia. Ito ang logo ng Isabela School for the Deaf. Dahil dito, naging bahagi ng kultura ng deaf community dito sa Pilipinas ang paggamit ng I love you hand sign gaya sa US. Ginamit din ito ni yumaong Senador Raul Roco nung tumakbo siya bilang Pangulo noong 2001. Ito ang yumaong Senador Raul Roco, gamit niya ang I love you sign bilang kanyang campaign symbol. Kaya ang I love you sign ay pareho sa Amerika at Pilipinas. Sa Filipino, ito'y isinasalin bilang mahal kita o iniibig kita. Peace. Pakiusap lang, ang I love you hand sign ay hindi simbolo ng demonyo. Ako po ay isang born-again Christian, naniniwala sa Biblia, at hindi ako naniniwala sa kung anong kabalbalan tungkol diyan. Paki-share at mag-subscribe po kayo kung nais nyo pang makapanood ng ganitong mga videos. O kaya ay bumisita po kayo sa aking blog na deafphilippines.wordpress.com. Salamat.